ang hamon po talaga sa patuloy na pag-iiral po ng Western political and economic system na exploitative sa masa at nabubuhay po sila sa gera at sa financial exploitation ay ang sosyalistang ekonomiya ng China, Asia in general, at ng Russia. Again, I can explain everything, very complicated, but for example, Singapore, kunwari, kapitalista pero actually that's socialist. Ang socialismo po, ang pera po ay kontrolado ng Estado in behalf of the population, in behalf of the people. So sa pag-angat po ng China at Asia ngayon, na babanta yung sistema ng kanluran, and they have to destroy the rest of the world para sila ay magpatuloy na umiiral po ang kanilang kapangyarihan at tinatawag na hegemony sa mundo. Habang nakatutok ang siguro karamihan sa ating mga kababayan dito nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, marahil hindi alam ng lahat na may kaguluhang nangyayari ngayon sa Israel, sa pagitan ng Israel at Iran. At ito'y talagang lumalala at tumitindi, Kamentong. Ang Israel, kasalukuyang nasa digmaan nga laban sa Iran, kung saan yung Iran ay naglunsad nga ng, kumalala natin, ng mahigit 1,000 missile dyan po sa Israel na nagdulot, nag-apila nga itong Israel sa Estados Unidos na makialam sa digmaan. At may ulat din na ang Pakistan ay nangakong susuportahan ang Iran sa pamamagitan ng paggamit nga ng kanilang mga arsenal na mga nuklear kung sakaling pumasok, makialam itong Amerika sa digmaan. Bagamat tinanggi po ng Pakistan ang opisyal na pangakong ito. Ipinahayag din po ng Saudi Arabia ang pagsuporta nila sa Iran at inaasahan ng ibang mga bansang Islam ay susunod sa kanilang panig. Kung hindi pumasok ang Estados Unidos sa digmaan, posibleng gamitin din ng Israel ang kanilang mga nuklear na armas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Maaaring magdulot din po ng paglahok ng China, Russia at North Korea gamit din ang kanilang mga nuklear na armas. Ano ba ang nakikita po ninyo sa sitwasyon na ito dyan po sa Middle East, Kamentong? Yung impeachment campaign ng mga dilawan, ng mga Amerikano, yan po ay kasama sa strategiya nila ng global war. No? Itong parating na sa aking tansya po ngayon ay target po nila 2027 global war at nagmamadali po sila dyan sa Middle East or West Asia at dyan sa Ukraine para makapaglipat po sila ng kanilang focus naman dito sa Asia by 2027. Kaya po yung impeachment na yan and all this imbroglio dito sa loob ng ating mainstream media at sama ng ating mga politiko, panlis po yan dito sa peligro na kinahaharap po ng bayan po natin. Dahil po yun nakikita po natin na step by step, inuumang na po ng Amerikano yung mga kagamitang panggera, kasabot po yung Amerikanong mga chihuahuas na tawag ko or mga proxies o yung mga tuta ng Amerikano, yang si Bongbong Marcos, yang sila Gibo Teodoro, sila Anyo at mga general, mga commodore dyan sa Philippine Navy na ngayon po ay naaalagaan po ng mga Amerikano at pinapayagan po yung unti-unting pagpasok ng Typhoon missile, dadagdagan na yung unang ipinasok. Pati Nemesis missile ipapasok na rin po. Sinusubo po sa lalamunan ng sambayanan yung pagbibili po ng F-16, F-50 na nag-crash na po nung nakarang taon yung F-50 at kalahati po ng kasalukuyang F-50 po natin hindi po namin maintain, pero yan pinipilit ng media na malalaki na kailangan daw natin ito at pinipilit ng ating military top brass na kailangan natin dito dahil po meron din pong mga komisyon po diyan. But yan po ay tayo ay magiging spearhead, kasangkapan po ng Estados Unidos sa paglawak po ng gera po dito sa Asia. At tayo po ay isusubo parang Ukraine at ang Israel. Ito po ay gera ng Amerika at deep state ng Amerika at ng kanluran doon sa Ukraine to the last Ukrainian at dito sa Israel to the last Israeli. Kasi
Siguro yung iba magtatanong, bakit gagawin ng Estados Unidos yan? Well, nakikita po natin, pa-collapse na po ang kanilang financial system, ang kanilang ekonomiya. Kita po natin kung nasusubaybayan po natin, tulad ko, araw-araw, gabi-gabi, tuwing paggising ko, sinusubaybayan ko yung mga bonds po ng Amerika. Ibig sabihin, yung inuutang ng Amerika, wala na pong bumibili. Pataas ng interest at palaki ng palaki po ang trade deficit, budget deficit ng Estados Unidos, $37 trillion na utang overall, at ito'y lumalaki ng 1 to 2 trillion na kada pagtaas ng interest po dyan sa utang na yan. So, well, desperado po ang Estados Unidos at talagang na-accelerate o napapabilis lahat itong mga pangyayaring ito. Itong umaga lang po, na-anunsyo ng Estados Unidos na ititigil na nila ang diplomatic talks with Russia. US cancels talks with Russia on restoring diplomatic relations, Moscow reports. Anong kahulugan po noon? At the same time, si Trump nagdodoble kara tulad po nitong attack ng preemptive attack, parang Pearl Harbor na ginawa ng Israel laban sa Iran. Kung nagkunwari si Iran at si Israel at si Trump na nag-peace talks si Trump with Iraq, tapos biglang sinugod po ng Israel ang Iran, assassinations and so on. By the way, hindi lang po mga jets ng Iran, ng Israel ang ginamit, maraming infiltration at isang nakakabahala po ay yung paggamit po nila ng mga Indian nationals. Ngayon lang po nagsisilabasan po itong mga to, marami nang nahuli ng mga Indian nationals na mga operators po pala ng Mossad sa loob ng Israel. Opo. Kaya ako po nababanggit ito, dinidevelop na rin po, binubuksan ni Bongbong Marcos ang relasyon sa India. Nagbukas na lang po ng direct flights ng India to the Philippines and so on and so forth. So makikita po natin yung mga indikasyon na kanilang mga patterns ng aggression and terrorism sa Ukraine, sa Russia, sa Iran, ay nakikita po natin na dito ang mga gumagalaw ng mga anino dito sa likod ng mga pangyayari sa politika at military activities dito sa atin. Opo. So mas malapit talaga sa atin na ang peligrong ito. At itong huling puntos ko dito, I'll go back to your questions. Kaya kailangan po magkaisa po tayo sa anti-war campaign. At number 2, dapat ang bagong Senado ay seryosohin yung pag-iimbestiga ulit nitong US bases dahil labag po ito dito sa loob ng Pilipinas, labag po ito sa ating saligang batas, Article 18, Section 25. Napakalinaw po niyan. And so, kailangan ating masalba po ang kinabukasan ng ating bansa na hindi po tayo matulad ulit ng Second World War, the most devastated city in the world. At yan ay darating kung hindi po tayo gumising dito sa hinahanda po ng deep state ng Estados Unidos at ng kanluran. Opo. Pero kung ito pong gulo sa pagitan ng Israel at Iran ay lalo pong lumala, gaano po ba kahanda ang Pilipinas kung meron pong kung ano po yung direktang epekto naman po dito sa ating bansa itong nangyayaring gulo diyan? Yung pagdudusa po natin nagsisimula na itong araw na to dahil po ang world oil market prices ay tumaas na po sa unang araw ng pag-atake po ng Israel sa Iran. Tumaas na ng 9%. I think by this morning it is around 13%, no? At tataas yan. I think the world market price today is around $70 pero expected na umakyat po yan ng $130 per barrel of oil. At baka 150, 200 kung tuloy-tuloy po itong paglala. And we can expect that this will go on for the next 2 weeks, 3 weeks, or 4 weeks hanggang sumabog po at umabot po ito dito sa atin. Opo. So we have to take moves talaga to stop the American proxy war po dito sa Asia by kicking out the US bases from our land. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Kamentong. So, ibig pong ninyong sabihin na kapag ito'y lumalala pa, itong gulo dyan sa Middle East, ang Pilipinas ay hindi pa handa? Wala pang ganoong preparasyong nakikita po ninyo?
wala talaga tayong paghahanda at yung mga nangyayari po sa gobyerno natin at sa military, yung mga pagbibili ng F-16, F-50A and so on, puro mga sarswela lang po, moro-moro. At sa bigas lang po, kulang-kulang po ang ating inventaryo. At pati yung mga naitabi ng NFA for any disaster, for any crisis, inilalabas nila for the 20 peso rice charade ni BBM. We are not able to produce our own food. Paano nga kung magkaroon ng blockade, embargo, at ang shipping cost ay magdoble, triple. Patay po sa gutom ang ating masa. This is the reality. Wala pong paghanda, puro impeachment. Yan po ang aabutin po natin. Talagang disaster po. Amento, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pa ba kayong Yes, good morning, nakikitang bansa na maaring mamagitan dito sa conflict between Israel at Iran para magkaroon po ng pangmatagalang kapayapaan? Well, yung matagalang kapayapaan ay hindi posible yan habang Israel po ay nasa pamumuno ng mga warmongers tulad ni Netanyahu at ang Estados Unidos ay yung deep state ay patuloy po sa kanilang pamamayagpag, no, sa kanilang poder. Si Trump, nakikita po natin na laging namamangkasa ng ilog, magyayabang sa isang, ang tawag ko nga dyan Trumpo, si President Trumpo. Ang tawag ng mga Amerikano dyan, tako. Trump always chickens out. Marami siyang ini-spin, paikot-ikot, mabilis ang ikot, pero pag may mabangga, atras, talbog sa kabila, ikot na naman, pag may nabangga, ikot na naman, talbog na naman. Wala pong consistency po si Trump at ang nagmamaneho apparently, malinaw na po ngayon, ay yung American and Western deep state. Yung labanan po ng nangyayari laban sa Iran ay hindi po Israeli versus Iran. Ito po ay Western powers versus Iran. Israeli lang po tulad ng Ukraine ang tinataya po ng mga puting mga lahi po diyan, no? At tulad ng Ukraine din, to the last Ukrainian, ito ay to the last Israelis. Ang mga refueling planes po ng Frances, Germany, Estados Unidos ay tumutulong na po sa Israel. Nagre-refuel po yung mga jets ng Israel with these foreign planes from the Western powers. At may paglipat na po to Diego Garcia ng kung ilang mga refueling planes din na handa na din na sumuporta po sa Israel. So ito ay, again, Israel tinutulak ng Western powers po diyan sa gerang yan. At yan po din ang ginagawa sa Pilipinas po at sa Taiwan. So let us be aware of that na, magising na po tayo diyan. And ang aking pag-asa ay sa 20th Senate po natin, baka talagang makasulong na itong anti-war krusada po natin, anti-US bases, anti-US missiles, anti-war. Opo, marami pong mga balitang lumalabas, Kamentong, kagaya po ng sabi ni Israeli Prime Minister Netanyahu na gusto daw patayin ng Iran si US President Donald Trump. Meron ding balita na tutol daw itong si President Donald Trump na patayin naman ng Israel yung supreme leader ng nitong Iran. At ang mga balita din na ngayon na isinusulong daw ng Iran yung ceasefire sa pamamagitan ng kanilang mga bansa, no? Mga intermediaries din nagpapadala doon ng mensahe sa Washington, pati doon sa Israel. Paano po kayo natin maisasala kung ano po ba yung katotohanan nito? Kasi alam natin, pag panahon ng may gera, pag panahon ng may conflict, talagang merong mga propaganda war din. Kasabay niyan po, Kamentong. Ang pangunahing sinungaling dyan ay si Netanyahu at ang Estados Unidos. Itong plano na sa pagsalakay po, pag-atake sa Iran, ay nakalagay po sa plano ng Amerikano na entitled the Path to Persia. The Path to Persia. 2008 pa po, 2009 yung planong yun. At if we go back to the
Project for a New American Century, 1990s pa po yan. Planado na po yung pagsalakay, pag-atake sa 7 countries in 5 years sa Middle East. At lahat po nangyari na. Na-delay lang ng isa't kalahating dekada, pero tuloy-tuloy po yung kampanya nila. Libya, Syria, Sudan, and so on. Basta ito yan. Ang huli po na hindi pa po nila nawawasa kay Iran. At ngayon po yan ay ginagawa na po, no? So itong lahat ay planado ng Amerikano for the project of the New American Century and the Path to Persia. Nakasaad po yung mga planong yan. And we have been studying that. We know their plans is to create the hegemony ulit ng Estados Unidos sa buong mundo, which is also the hegemony of the Western powers, no? Mas malalim pa po yan dahil po lahat yan ay nakaugat po sa financial system ng kanluran, but I do not have time to explain it here, maybe sometime in the future. But to make it long story short, no, ang hamon po talaga sa patuloy na pag-iiral po ng Western political and economic system na exploitative sa masa at nabubuhay po sila sa gera at sa financial exploitation ay ang sosyalistang ekonomiya ng China, Asia in general, at ng Russia. Again, I can explain everything, it's complicated, but for example, Singapore, kunwari, kapitalista, pero actually that's socialist. Ang sosyalismo po, ang pera po ay kontrolado ng Estado in behalf of the population, in behalf of the people. So, sa pag-angat po ng China at Asia ngayon, na babanta yung sistema ng kanluran, and they have to destroy the rest of the world para sila ay magpatuloy na umiiral po ang kanilang kapangyarihan at tinatawag na hegemony sa mundo. Opo, at ang malaking yung export po ng Iran, malaking bahagi din po yung export nila ay dito po sa China, habang malaking bahagi din ng export ng Israel ay dito po sa Estados Unidos, no? Gaano po kalawak at katagal kaya yung epekto nito, lalo na sa bansa po natin po, Kamentong, kung hindi talaga mapipigilan kasi parang tuloy-tuloy pa rin. Kanina rin may report habang naka-live broadcast yata, no, sa isang himpilan sa Iran, yun nga, umatake din yung Israel. Kamentong. Well, itong magpapatuloy po ito at ang Iran po ay handa na po sa mahabaang labanan po diyan. At nagulat nga ang Estados Unidos, ang Israel at ang kanluran dito sa sigasig po ng defenses ng Iran at yung kapasidad na kanilang ma-overwhelm yung depensa ng Israel. Hindi nakala po ng Israel na makakapasok itong mga missiles, drones at makakapagpasabog ng napakaraming lugar. Yung Haifa oil and gas refinery ng Israel ay nasusunog na sa kasalukuyan, pero siyempre sa Western media at sa ating malalaking media dito hindi mauulat po yan. Pero sa loob ng Israel ay magulo na din po ang isip at damdamin ng taong bayan po doon dahil po this is the first time they've been given a taste of their own medicine. Karumal-dumal na genocide ang ginagawa nila laban sa Palestino at sa ibang mga lahi. But ngayon natikman na nila and hindi po ito matatapos. Ang Shiite, ang Iran po ay sanay po sa laban po yan. Maalala po natin doon sa labanan nila ng Iraq. 8 taon humaba po yung gera. 1 milyon ang Iranians ang namatay. Ang Amerika po ay nagsupply ng chemical warfare doon sa Iraq kay Saddam Hussein laban sa Iran. Pero nadaig po ng Iran ng Iraq. So yung mga hidden hands po ng Amerikano dito sa gerang ito ay wag natin pong makalimutan. No? They're operating behind the scene talaga. But not so behind the scene kasi nauulat na po talaga yung mga suporta nila. At about the Israeli economy, exports and so on, that is all a fraud. Taon-taon tens of billions of dollars ang sinusuporta ng Amerika sa ekonomiya po ng Israel na ngayon ay wasak na. Sarado ang Ben Gurion Airport, sarado ang Haifa ports, wala na pong komersyo, walang gumagalaw po.
ang Iran is at least 10 times greater to 15 times greater ang population at land area. So maraming matataguan, maraming nakatago na po ng mga missiles po nila. The estimates of their ballistic missile lang po, 5,000,000 mga drones and cruise missiles. Ballistic missile is 2,000 to 3,000, which is what is publicly known. It may be more. So far, 100 ballistic missile pang nagagamit po nila. Kaya po, naglalabasan na rin po yung Western powers ng kanilang mga suporta sa Israel. Dahil talagang hindi kaya ng Israel talunin ng Iran. Kailangan ng Israel, kaya nakikita po natin, binobola ni Netanyahu ang American public. Pinuri si Trump sa birthday niya. Katakot-takot ang puri. Pero yung po sip-sip na si Netanyahu kay Trump ngayon dahil kailangan ng Israel ang suporta ng Amerika. Pero si Trump naman po, kailangan pag-isipan niya, baka pumasok nga ang Russia. Dito po sa pagtawagan po ni Trump at ni Putin, napipigilan si Trump na magtodo pa ng suporta sa Israel at nananawagan si Trump ng ceasefire talks and so on. Pero yung larong yan, hindi natin maasahan po. Yung oligarchs sa likod ng kanlurang financial system, wala po silang konsyensya kahit na sumabog ang mundo dahil po handa na po ang mga atomic bomb, nuclear bomb shelters po nila, yung mga bilyonaryong, mga trilyonaryong mga Amerikano, Europeano and so on. So it is up to us to stop them by stopping this mga galamay po nila dito sa ating bansa. Maputol po natin yung mga yan, masalba natin ang bansa at mabawasan po yung mga galamay po ng deep state na yan ng kanluran na gumawa po nitong malagim na Third World War. Opo, Kamentong, huli na lang, kung sakali man pong may direktang maapektuhan itong mga pangunahing oil export facilities nga ng Iran dahil nga dito sa mga missile attack ng Israel, may backup ba tayo, Kamentong, na source ng pagkukunan po ng langis ang ating bansa? Sa alam ko, kung magkaroon ng global crisis sa langis at naranasan na po natin yan in 1971-72, ilang beses na po, hanggang 3 buwan lang ang ating emergency supply na ipon po dito sa storage tanks po ng ating oil companies and fuel companies. So we cannot survive very long the economy if this war expands and continues for a long time. Opo, pero yung Amerika at iba pang mga bansa, may mga reserba po, pwede rin ho ba nating doon tayo kukuha ng langis po? Parang COVID-19 vaccine yan. Ang Amerika po uunahin ng sarili nila, kaya po naantalang vaccine po natin. Ang maasahan lang po natin tulad din sa COVID vaccine ang China dito sa Asia at ang Russia. Pero kaaway po ni Bongbong Marcos ng China at Russia, paano makakatulong sila? At bakit sila tutulong? So we need that change at maibalik po natin ang neutrality and independent foreign policy at ng ating maibalik ang ating ugnayan sa Russia, China at lahat ng mga bansa sa mundo.